Ayan, so itong message natin for today is, yung sinend ko kasi beyond the beginning, preparing for the Master's return. Pero the bigger question is, what's next? Ano ba yung sunod na dapat natin gawin? Di ba? Itong message na to is nag-come up siya because I myself is trying to look for what's next for me. Kasi parang yun nga, may mga, di ba, new chapter. Parang mag 1 year na ako as pastor. Pero parang bagal, feeling ko ang bagal ng progress ko. And I'm trying to look for something different, something better na mas magagawa ko pa para sa Panginoon. Pero sabi ko nga kay Pastor Joe, parang kasi wrong time. Hindi ko sa wrong timing ba na nagka-baby? Kasi, di ba, kung kailan nag-start sa ministry, tsaka naman dumating yung Pero, ina-explain nga ni Pastor John, nakita ni Lord na ready ka na for this season. Kaya, inallow niya ito to happen. So, ayun na nga. So, as I'm trying to ask, itong mga bagay na to sa Panginoon and nag-come up to sa message na ito. And I do believe bawat isa sa atin kailangan din tong I do believe na itong message nito is hindi lang para sa akin but for everyone, especially nga nag-i-start na nga tayong umarangkada ulit sa ministry natin. Ayan. So by faith, 'di ba, meron tayong matutunan and kala ko meron tayong matutunan sa message na ito. Ayan. So, itong message na to nag-come up galing siya sa scripture ng Matthew 25 14 to 30. Ang key verse natin is yung verse 29, to those who well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Nakasalamin na, mali-mali pa din. Ayan, so, ayan yung key verse natin. And parang fresh revelation to sa akin kasi, hindi naman, parang somehow fresh revelation siya sa akin. Kasi all the while, parang ang nakikita lang natin dito sa story na to. Ito yung story ng The Parable of Talents. Parang nakikita lang natin, ako personally, ang nakikita lang natin madalas ang nakikita ko personally dito madalas is yung well done thou good and faithful servant. Parang yun lang yung napopokus ko. Pero meron pa palang may mga learnings pa din. Praise God, di ba? Sabi nga, di ba, tuwing nagbabasa tayo, inuulit-ulit natin yung Bible, di ba? Merong mga bago at fresh revelations na nakukuha tayo. And hopefully, di ba, ngayon, kayo din, magkaroon din kayo ng fresh revelation para dito. So, itong message nga na to, in-explain ko nga na para sa sarili ko muna. And it just so happened na merong mga nangyari over the past few months, weeks, days sa ating bansa, di ba? Nakita naman natin kung gaano nangyari yung mga events na nangyari sa mga schools, di ba? Nakakagulat, parang hindi ko nga mapanood yung mga video ng mga nangyari sa mga eskwelahan. Kasi parang hindi ko alam, basta hindi ko magawang mapanood. Mga seconds lang, 2-3 seconds lang. Tapos pag nakita ko na yung act, ayoko na. Kasi, ayun nga, para sa akin kasi may din ako. May part din sa akin na medyo ako sa mga estudyante. Kasi nga, sa mga Boy Scout, nakikita ko nga yung mga nangyayari. Ayan, so, nakita natin yung mga bullying, yung violence. And itong mga to, di ba, hindi lang sa ibang lugar nangyari. First hand, meron tayong experience na ganito, di ba? And hopefully, di ba, through this message, di ba, mayroon tayong actions na ma-take. Sabi nga dati, di ba, nung panahon namin, yung sapi-sapi lang daw yung uso.
Ngayon, talagang malala na, di ba? Parang mas matindi na yung mga nangyayari sa eskwelahan. Dati sapi-sapi lang, di ba? Ganun, bigla na lang mangingisa yung katabi mo, tapos magpapabuhat na, di ba? Pero ngayon, mas matindi. Kaya parang padilim na talaga yung mundo. Pero yung darkness na yon, yung dilim na yon sa mundo is alam naman natin kung ano yung kasunod nun, di ba? Kaya lang tayo. Maranatha, Jesus is coming. Ayan, so ano nga ba yung deeper issue sa mga ganitong bagay, di ba? Yung nangyayari sa ating mga paligid. Sabi dito, many people today are not just misbehaving, they are misguided, di ba? Misguided yung mga tao sa mga sa kung paano ba natin i-handle ang mga buhay. Alam natin, di ba, sa mundo ngayon, marami yung nagkakaroon ng identity crisis, di ba? Meron mga tinatawag na quarter life syndrome daw pag yung mga nasa 20 something pa, 30. Ayun na yung mga nalilito na sa mga buhay nila. Hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay. Merong inagahanap ng purpose, ano ba yung purpose talaga nila sa buhay, di ba? And merong feeling nila walang direction yung buhay nila. Ayun yung nagkakos ng confusion sa mga buhay natin, di ba? And ayan, sabi, they are misguided. Misguided lang yung mundo. And even hindi lang yung mundo, tayo din sa church, di ba? Parang may mga pagkakataon na pag ilang years ka na dito, di ba? Tinatanong, Lord, ano bang purpose ko? Di ba? Ano bang gagawin ko sa buhay? Ano bang plano mo para sa akin, di ba? Parang Lord, parang di mo naman ako binibigyan ng kung anong gagawin ko sa buhay, di ba? Ano yung next step para sa akin, di ba? Parang pag habang tumatagal ka sa church, di ba? Parang nahihirapan ka or hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay Kristiyano mo, di ba? And ang tanong diyan, ano ba talaga yung next step sa buhay natin, di ba? Kayo ba alam niyo na? Parang walang nangungusap, di ba? Minsan parang walang nangungusap o madalas ba? Di ba? Parang ganon. Pag tinanong kita ngayon, anong pinapagawa sa'yo ni Lord? Parang mahirap din sabihin, di ba? Ayan, so habang as we go by this pag-aralan natin, 'di ba? Or alamin natin ano ba talaga yung next para sa ating mga Kristiyano, sa ating mga believers, and even hopefully sa mga seeking ng purpose nila sa buhay, 'di ba? Ma-instill din natin sa kanila itong mga mentality na 'to, 'di ba? So bago tayo mag-start, let's pray po muna. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po yung nagpapasalamat, Lord, sa araw na ito, Lord, muli makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. And I pray, Lord God, na ang bawat isa, Lord, and even yung lingkod, Lord God, ay magkaroon, Lord, ng divine understanding, Lord, para mas maunawaan pa namin ang mga bagay-bagay na ito. And dalangin ko po, Lord God, na itong mensahe na ito ay may deliver, Lord God, ng maluwalhati, Lord God, without hindrances. And I know, Lord God, that bawat isa, Lord God, ay magkakaroon ng expectant heart, Lord, na magkakaroon ng piercing of the heart para Lord, para mas maunawaan pa namin ang mga salita mo, Lord God. And I know, Lord God, yung message na ito, Lord God, ay magkakaroon, Lord God, ng changes, ng pagbabago sa bawat isa. And I pray also, Lord God, na kasamahin mo ako, Lord God, sa deliver na itong ng salita na ito. I know, Lord God, na ikaw pa rin, Lord, yung may control sa lahat. And even right now, Lord, tanging ang mga mensahe mo lang, ang mga words mo lang, Lord God, ang dinadalangin ko na mutawi ng aking mga bibig. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord. Sa lamang namin tinataas ang papuri at pagsamba na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. So, number one, ang pag-aaralan natin kung paano nga i-handle or malaman yung next step sa buhay natin. Ayan. So number one, God has already entrusted you with something. Diba? Lahat naman tayo meron ng in-entrust. Paano ko nasabi? Tignan natin sa Matthew 25 verse 14 to 15. Ayan. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one, he gave 5 talents, and to another,
another one. To each according to his own ability, and immediately he went on a journey. So, di ba nakita natin dyan na binigyan yung bawat isa, yung bawat servants niya ng goods. Diba? So, ibig sabihin, God never starts with emptiness, He starts with entrustment. Diba? Hindi ka lang naman niya basta tinawag dito, diba? Para lang wala lang. Diba? As lahat tayo, we were created with a purpose. Sabi nga, 'di ba, pagkasilang pa lang natin, 'di ba? Or pagka buo pa lang sa atin ni Lord, 'di ba? Meron na tayong purpose sa mundo, and we should not neglect that purpose sa buhay natin. Ayan. So, kung i-observe natin yung verses na 'yan, 'di ba? Yung master bago siya umalis, 'di ba? Binigyan niya na, nag-entrust na siya before pa ng mga bagay, 'di ba? So, parang sa atin din sa buhay natin, 'di ba? Yun nga, as I've said, pagka silang pa lang natin, meron na tayo, binigyan na tayo ng purpose ng Panginoon, and hindi niya tayo nilive lang na basta lang, bahala ka na dyan, 'di ba? O Brent, buhay ka na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi yung ganun. Di ba? Every servant receives something. Merong binigay ang Panginoon. Mayroong mga skills, talents, mga magagandang bagay sa buhay natin. Di ba? Yung binigay ang Panginoon. Meron tayong hindi natin napapansin. May mga bagay na may mga skills and talents tayo na hindi napapansin. Pero it was given to us by the Lord. Kung tayo sa sarili natin, hindi natin na-appreciate yun. Merong mga tao na na-appreciate yun, di ba? Kailangan lang nating maging sensitive. Kailangan lang nating mas magkaroon ng tiwala sa sarili natin. Ayan. So makikita natin dyan, yung 3 servants na yon, merong binigyan sila ng different amounts of talents, no? Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Pero hindi nito ibig sabihin nakakalamang yung isa. Because, paano ko nasabi? Ayan, nakalagay dyan, each according to his own ability. Diba? His own ability. Hindi porket si character A, si person A is all around sa ministry, mas magaling na siya kaysa kay person B. Paano ko masasabi? Kung all around ka sa music team, sa instruments, pero yung isa, mas mabigat yung responsibility niya. Di ba? Paano mo masasabing, si person A, mas magaling to kasi dami niyang instruments na ginagawa. Pero si person B, siya yung nag-evangelize, nagka-campus, di ba? Sino bang mas matimbang? Di ba? Wala namang mas matimbang doon. Parehas kayo kasi meron kayong different abilities na binigay ang Panginoon. Di ba? Hindi lang natin ma-appreciate kasi, di ba, most of the time, nasa limelight yung nag-instruments, di ba? Sila yung nakikita. Yung care group, yung campus, di ba, bihira naman. Or mas kaunti yung exposure natin sa church people kasi iba yung schedule nila. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, bakit gano'n? Ganyan, daming ministry, pero di ba? Hindi natin pwedeng i-compare yun kasi meron tayong different abilities na binigay yung Panginoon. Meron tayong different skill sets. No? Pero dito sa atin, sa main church, di ba parang nakaka-praise God kasi parang halos lahat, example ko ulit, yung music team, sila din yung nag-outreach di ba? Sila din yung nag-care group, di ba? Ibig sabihin tayo, di ba, multi-talented. Sabihin mo nga sa katabi, multi-talented ka. Yan. So wag kayong mag-down. Kaya pag may mga pagkakataon, hindi ka, di ba, feeling mo wala kang silbi sa buhay. Meron kang skills, meron kang talents na ipinagkaloob ang Panginoon. Ayan. So, di ba, God has already entrusted every believer with, unang-una, yung gospel, tapos yung time, yung gifts, yung influence, yung opportunities, yung relationships natin, di ba? Lahat ng mga bagay na yan is kinaloob ng Panginoon. Hindi yan, sabi nga, walang aksidente sa Panginoon. Di ba? Lahat yan, na niya,
foreseen, 'di ba? Lahat 'yan, 'di ba? Alam niya ang mangyayari sa buhay natin. So dapat ang tanong natin, hindi dapat God, what is my calling? Hindi dapat ganoon. Dapat ang tanong natin, God, how am I using what you have already gave me? Paano ko ba? Ayan. Lord, how am I using what you already gave me? Lord, paano ko ba gagamitin yung mga bagay na ginawa mo sa akin? Binigay mo sa akin. 'Di ba? Ang tanong, 'yan ba? Kasi iniisip natin na lagi nating tinatanong, 'di ba? Ano ba talaga, Lord, yung purpose ko sa buhay? Ano ba dapat yung gawin ko? Pero meron na binigay sa atin. How am I using what you already gave me? Ano ba dapat yung dapat nating gawin sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon? Meron tayong mga mission fields, 'di ba? Hindi tayo aksidente na nandito sa ating mga seasons ng buhay. Laging pinare-remind sa akin ni Pastor John, nasa season mo na kasi na magkakaroon ka ng pamilya, di ba? Yan yung first ministry mo. Wag mo masyadong isipin yung church muna kasi marami namang workers at darating yung panahon na ka ulit sa mga ministries na na meron tayo sa church. Pero ang importante, di ba, mag-umpisa ka sa pamilya. And lately talagang na-appreciate ko, na-realize ko na tama nga si Pastor Joe. No? Kasi parang nung una parang hindi ako sanay na yung tahimik lang ako, yung wala akong ginagawa sa buhay. Uwi na lang ako. Ganun. Pero lately talaga na-appreciate ko. Kailangan talaga pala mag-focus talaga dun lalo ngayon sa pregnancy ni Celine. Medyo maselan nga yung pregnancy ni Celine. And by faith talagang lagi ko sinasabi, parang ang hiwaga talaga ng pagbubuntis kasi from the very beginning talagang hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. 'Di ba? Nakakatakot. Parang sabi ko nga nung una naming check-up, parang for the first time ulit sa buhay ko, kinabahan ako yung talagang kumakabog yung dibdib ko bago sa check-up kasi medyo maselan nga yung kay Celine. Kaya by faith talaga maginhawa yung pregnancy ni Celine. Yun din, talaga na-appreciate ko talaga yung, na-realize ko talaga na tama nga na kailangan talagang pagpokusan yung pamilya. Kasi, paano nga ako mag-minister sa church, sa isang mas malaking pamilya, kung sarili kong pamilya, di ba, hindi ko ma-handle ng maayos, hindi ko ma-resolve yung mga dapat i-resolve sa bahay, di ba? Ayan, so, ayun, may mga learnings din all throughout. Kaya yun, tayo din, di ba, each and every one of us, meron tayo, nasa different situations tayo, nasa different seasons tayo ng buhay natin. Merong mga nag-aaral, merong mga pamilyado, merong mga working, di ba? Merong mga full-time sa church, di ba? Itong mga seasons na to, itong mga places na binigay sa atin ni Lord, these are the mission fields. Sabi nga doon sa book ni Pastor Yonggi Cho, yung tuwing Sunday, 'di ba, napupunta sila sa church. Doon yung time na magre-refresh sila, ma-encourage sila. Pero ang tunay na mission fields nila, yung mga bunkers, yung mga offices nila, yung mga markets, yung mga schools. Yun yung mga bagay na yun yung mga places na pinagmimisteran nila. Nakakatuwa kasi yung church nila, Pastor Yonggi Cho, lumaki talaga through care group, yung mga bahay-bahay, cell groups, gano'n. And parang nag-uusap nga kami ni Pastor Joe kahapon na para magkaroon tayo ng daughter churches, kailangan simulan na natin. Hindi pwedeng ang bagal natin mag-evangelize, mag-reach out sa mga tao. And nakakatuwa, di ba, yung narinig ko yung report sa care group na sa 30 daw. Di ba, tama? Di ba, praise God, palakpakan natin si Lord. Na, di ba, right at the very start sa pagbalik ng care group, di ba, malaki kagad yung and by faith, maging consistent tayo, and even sila, di ba, pag-pray din natin maigi, di ba, itong mga ministries na to, di ba, yung mga nagso-soul win, nagre-reach out, and even yung sa mga outreach, di ba, panalangin natin ng gusto na magpatuloy na mag-grow and mag-grow. And hindi lang mag-grow na ganyan lang, but maging din talaga, maging someday, di ba, magkaroon ng daughter churches, magkaroon ng
yung mga care groups maging regular members sila, di ba? Ayan. So pag-pray natin maigi kasi ito yung mga inata sa atin. Ito yung mga mission fields na binigay sa atin ng Panginoon na dapat tugunan natin, di ba? Kaya hindi tayo dapat maging lost, hindi natin dapat mag-focus sa, Lord, saan ba ako? Ano bang gagawin natin? Meron nang binigay sa inyo na ministries, na mission fields di ba? Kailangan maging faithful tayo doon, maging good stewards tayo doon, and eventually, di ba? Yun nga sinasabi ko kay Kian, parang medyo kasi nadadown siya nung una na kumukonti yung care group niya. Sabi ko kay Kian, tiyagain mo lang. Kasi di ba darating yung time na lalaki at lalaki din yan. Ganun naman yung nag-start, di ba? Yung, narinig ko nga yung preaching ni Bishop dati na, yung sabi niya, alam niyo ba? Yung church natin, nagsimula lang, pipito lang ang members. Gumanon siya. So, di ba? Look how far na yung narating ng Send the Light Ministries, di ba? Ilang daughter churches na, di ba? Hindi natin pwedeng ikaila yun na walang nangyari dun sa initial na 7 members na yun, di ba? And nakakatuwa, di ba? Ang dami na. Tapos kahapon, di ba, graduate pa yung mga Bible school students. Palakpakan natin yung mga Bible school students dyan, di ba? Masalimuot yung pinagdaanan nila di ba? Mas mahirap compared dun sa mga dati, pero di ba na workout nila, kaya praise God. Ayan, so next naman, number 2. Why many believers are stuck at the beginning? Di ba? Bakit daw maraming mga believers ang na-stuck hanggang sa simula? Bakit sinabi kong simula? May mga tao kasi, may mga believers kasi, or mga Christians na nagiging kampante na lang sa Sunday goers, 'di ba? Parang parang ibang religious groups na Sunday lang, attend lang. Maging habitual na lang yung Sunday nila, ganun. Pero pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kung ano-ano nang ginagawa, 'di ba? Hindi tayo magiging ganon dapat. Yan, bakit? Sige, basahin natin yung Matthew 25 verse 24 and 25. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours, di ba? Ito yung most of the time bakit nagiging stuck yung mga Kristiyano sa buhay nila. Nagiging kampante na sila na umattend naman ako ng Sunday service. Agsimba naman ako, di ba? Okay na yan, di ba? Hindi lang believers, di ba normal in the world na ganun tayo, and dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo ganun. We are meant to be different, di ba, from others. Hindi tayo dapat nakikisabay sa buhay ng mundo, but we are to live for Christ. Ayan. So, sabi dito, the greatest barrier is not lack of opportunity, it is lack of obedience, di ba? Yung third servant, hindi siya nawalan nung binigay sa kanya, yung goods na binigay sa kanya nung master. Hindi niya ginastos ng wala lang, 'di ba? Hindi niya ginamit yung goods or yung talents na binigay sa kanya recklessly na basta-basta lang niya ginamit. But ang ginawa niya, he buried it, tinago lang niya, 'di ba? And ganun din tayo bilang Kristiyano. May mga pagkakataon na yung mga opportunities, yung mga talents, yung mga skills natin, yung mga bagay na meron tayo, we tend to keep it on our own, di ba? Parang may nabasa nga ako din na isang libro. Dapat daw, yung mga Christians, hindi na nag-aantay na batiin ka ng ibang tao. Dapat tayong mga Christians, tayo yung nauuna na bumate, mag-reach out sa mga tao. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ganun ang ginawa ni Jesus sa atin, di ba? I-reach out niya tayo, kinatagpo niya tayo. Kaya pag may bagong members dito na dumating, pumasok, 1, 2, pag may pumasok na bagong members, di ba, wag na tayong, sino yan? May dala si ano. Ganyan. Dapat tayo mismo babatiin natin, reach out natin, di ba? Hindi lang to para sa inyo, para sa akin din to, di ba? Striking din talaga sa akin to, kaya ayan, sabay-sabay tayong matuto, di ba?
Ano lang, huwag tayo matakot. Wala namang masama kung babatiin mo, di ba? Ikaw pa yung magkakaroon ng first impression. Siya pa yung first impression sa iyo pag nagkataong pag hindi mo binati. Pag nakakita ka niya sa labas, ay, yan yung hindi bumati sa church sa akin, no? Di ba? Pa Christian pa, suplado naman sa personal. Pero pag binati mo dito sa church, di ba? Paglabas mo ulit, di ba? Pag nakita mo ulit sa labas, babatiin ka na nun. Tapos pwede mo na, simba ka ulit next week ka. Ganun, di ba? Simpleng bagay, nakapag-seed ka, nakapagtanim ka, nagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Through isang statement, next week simba ka ulit. Di ba? Simpleng bagay, simpleng one word, one sentence, di ba? Nagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo, di ba? Kaya minsan, di ba, ano lang, yan, lack of obedience lang. Simple lang, di ba? Makikipagbatian ka lang sa iba, pero, di ba, malaking impact yun sa buhay ng iba. Ano daw yung root cause of spiritual stagnation? Ano daw yung, bakit daw tayo na-stuck or merong spiritual stagnation? Unang-una yung fear. Takot ka, baka ma-reject ka. Di ba? Natatakot ka, baka mali yung gagawin mo. Di ba? Pangalawa naman, yung comparison. Di ba? Ano lang ako ganito lang ako Di ba? Ito lang yung skill sets ko Di ba? Yung basic lang ako tumugtog, basic lang ako, uutal-utal lang ako magsalita. Di ba? Pero si ang galing nito magtugtog ng instruments. Si galing mag-host, magsalita, di ba? Sa harap ng tao. Di ba? Ako kasi hindi ganun. Minsan natatakot tayo sa ganun, sa mga ganung pagkakataon, di ba? Or naisip natin yon, kaya tayo, upo na lang tayo. Di ba? Ayaw ko mag-prelude kasi baka Di ba? Naalala ko yung pinag-prelude ako ni Ate Vic. Sabi ko, Ate Vic, last na to. Diba? Ayan. So, number 3, comfort. Ayan, mas masarap. Nakaupo lang ako. Okay na ako dito. Sayaan mo sila. Sila na lang gagawa. Di ba? Kaya na nila yan. Di ba? Ang saya ng ganun di ba? Kaya na nila yan. Hayaan mo sila. Sila yung pagod. Di ba? Yan. Number 4, yung delay. Yan. Next time na lang. Saka na, pag ready na ako, saka na. Di ba? Ganun lagi. Saka na, pag maluwag yung schedule ko. Saka na, pag graduate ko. Saka na, pag nagtatrabaho na ako. Hanggang sa, tumanda ka na, wala na, saka na. Malilipasan ka na ng panahon, di ba? Di mo pa rin nagawa yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At panguli, confusion. Di ko alam kung paano gagawin Di ba? Hindi ko alam kung ano yung purpose ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung talents ko. Kaya hindi ko ako makapag-ambag. Di ba? And ang ending, wala na. Na-stuck na lang tayo. We are stuck here in the four corners of the church. Of this building. Di ba? Kasi, yan na yung mga bagay na iniisip natin Naalala ko yung nag-aaral ako. Takot ako. Ganyan, may fear ako na magkamali. Na, baka ma-compare ako sa iba. Kasi nga anak ako ng teacher doon sa school na pinag-aaralan ko. At takot akong umeksena or mag-excel. Ayan. So, kahit alam ko yung mga sagot sa recitation, hindi ako nagsasagot kasi hindi ko, takot ako ma-reject na, mamali ako. Ayan. So, nasa row 4 kasi ako Hindi kasi ang laki ko, ang tangkad ko, kaya nasa dulo ako. Ayan. So, takot ako. Binubulong ko lang sa katabi ko yung sagot. Ito yung sagot sa ganyan. So, siya yung magtataas. Diba? Ako, hindi ako nagtataas kasi baka mali ako O kaya baka itong anak niya, mali-mali naman, ganyan. Kaya yan, may mga hindi rin ako competitive sa sports. Naalala ko, kinakatok pa ako ng mga kaibigan ko, tara, basketball tayo, ganyan. Pero ako, ayoko, mahihiyain ako Ganyan. Sila, gusto nila ako kakampi. Ako, bahay lang ako. Gano'n lang ako. Ayan, mga ganon. Kaya, yung mga kaibigan ko, nag-excel talaga sila sa sports, sa basketball, ganyan. Ako, naiwan ako. Hindi, pero yan, yung mga bagay na, simpleng bagay na pagka nag-settle ka sa comfort mo, yung ayaw mong magkamali, di ba? Ayaw mong magkaroon ng comparison, di ba?
Yun yung mga bagay na naghihinder sa'yo na mag-excel pa, na magawa pa yung mga bagay na gusto natin. Kagaya sa atin, dito sa ministry, di ba? Capable ka naman maging teacher ng kids church, ng Sunday school, di ba? Pero ayaw mo. Kaya na nila yan, di ba? Ang dami na nila di ba? Capable ka naman tumugtog ng instruments, pero ayaw mo minsan, di ba? Capable ka naman mag-outreach, mag-care group, pero dinedele mo ba? Saka na lang, maluwag yung schedule ko. Kailan paluluwag yung schedule mo? Di ba? Nung nagsabi ako kay Pastor Joe tsaka kay Pastor Rebek na, may message po sa akin si Lord na mag-pastor po ako. Sabi ni Pastor Joe, sige, next week po ordain ka na. Next week agad. Diba? Naisip ko kasi, meron pang preparation. May mga paggagawa. Para masanay ba ako sa mga gagawin? Pero sabi niya, hindi. Next week, sabak na. Ganun, ordain na agad. Pero, ayun nga, sabi ko rin sa kanya na bigyan mo nga ako ng mga bagay-bagay na dapat gawin. Huwag mo hayaan maging comfort zone lang ako. Magstay lang ako sa comfort zone ko. Kasi alam ko sa sarili ko na ganun talaga ako. Diba? And, ayun nga, binigyan niya kaagad ako. Sige, isang Sunday sa'yo. Ngayon, sabak agad. Di ba? Sa loob ng ilang taong ko sa church, parang 2 times, 3 times lang ata ako. Parang twice lang ako napag-preach ng prayer meeting. Ganun. Tapos, nung Young Pro naman, parang ilan lang din. Ilang lang sa daliri kung paano ako nagturo, di ba? Kaya parang talaga, hindi pa ako talaga ready nung mga panahon na yan. And up to now, sinasabi ko pa rin sa sarili ko na hindi ako ready, hindi pa ako Pero na-realize ko nga na kung aantayin ko pa yung panahon na maging ready ako, kailan pa yon, di ba? Sayang yung mga opportunity, sayang yung mga pagkakataon na pwede kang turuan ng Panginoon kung paano i-handle yung mga bagay-bagay. If magsesettle lang ako sa sarili kong timeline, di ba? Tayo kasi, di ba, sabi nga ni Pastor Tomia Rayomi, di ba? Sabi niya, tayo nakikita natin yung sarili natin as is, kung ano yung skills, yung talents natin, kung ano yung capability natin sa moment ng buhay natin ngayon. Pero si Lord, nakikita niya yung someday si Cheska magiging milyonaryo, di ba? Hindi natin bibitawan yung prophecy kay Cheska na gano'n, di ba? Kaya yung mga working dyan, mag-seed faith lang. Mag-invest na kayo kay Cheska kasi may prophecy kay Cheska na magiging milyonaryo, di ba? Amen! Yan. Di ba? Ashley, alam mo na. Ayan. Marami-rami na ba, Ashley? Ayan, so, ayun, di ba, dapat hindi nga tayo maging stuck sa buhay natin. Ayan, so, sabi din dito, confusion is often not lack of direction, it is refusal to act on what is already clear. Clear naman sa atin, di ba, na meron tayong dapat gawin sa buhay natin. Simula pa lang nung tinanggap na, kahit hindi ka pa aral sa word masyado, kung faithful ka na nag-attend ng mga gawain sa Panginoon, makikita mo yung ginagawa ng iba eh. And somehow, that environment, that community na meron tayo, di ba? Nakaka-inspire na yun na gawin yung mga bagay-bagay na ginagawa. Dati na nakaupo ka lang dyan, nanonood, nakikinig, and someday, sabi mo, someday, di ba? Magtuturo din ako, someday, magtutugtog din ako para sa Panginoon, di ba? Yun yung mga bagay na na nag-encourage natin. So, yung mga impressions ng Panginoon sa buhay natin na mga ganun, kung meron pa kayong mga ministry na dinedesire ngayon, hindi lang ito mere thoughts lang. In-impress ng Panginoon sa atin yan sa buhay natin so that you can do yung mga pinapagawa niya, di ba? Hindi lang yan basta yung kung si Brent gusto niya care group dito, outreach dito sa Katarungan. Hindi lang yun lang sa isip lang ni Brent, pero yung impression ng Panginoon yun sa kanya. Dahil alam ng Panginoon na magiging fruitful yung ganong ministry. Ayan. So, wag tayong mag-refuse. Wag nating hayaan na
na madaya tayo ng kaaway na ipagpaliban yung mga bagay na dapat nating ina-actionan. Ayan. So number 3, start with what God has already given you. Umpisahan daw natin yung kung lost tayo, kung hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, start tayo sa kung ano yung may binigay sa atin yung Panginoon. Yan. Sabi diyan sa Matthew 25:16-17, then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise, he had received 2, gained 2. Likewise, he who had received 2 gained 2 more also. Di ba? Itong mga servants na to, itong dalawang servants na to, they act immediately. Wala namang binigay na instructions yung master sa kanila di ba? Na, ikaw, Shima, ganito yung gawin mo, di ba? Walang binigay yung master sa ganun. Pero sila, they managed to do itong mga bagay na to na nag-gain pa ng more yung master nila. Kaya tayo din, di ba? Dapat hindi tayo mag-alinlangan sa mga ganitong bagay. Sabi nga dito, faithful servants move, unfaithful servants stop. Diba? Parang parang sakit lang na marinig na yung pag idle ka, pag lazy ka, pag wala kang ginagawa para sa Panginoon, parang unfaithful ka. Diba? Parang na-review ko dito, na-convict ako na pag stagnant ka, wala kang parang unfaithful ka kay Lord. Kaya by faith, di ba, tayo din, magkaroon tayo ng immediate action sa mga bagay-bagay na merong pinapagawa si Lord sa atin. Sabi diyan, God does not reveal the whole journey, He reveals the next step. Ito yung bagay na ito yung faith, di ba? Kung ibibigay ng Panginoon yung whole journey mo, kung si Cheska nga, di ba, magiging milyonaryo. Pero ang istorya, dadaan muna siya sa sobrang hirap na pagkakataon, di ba? Yuyura ka, matatanggal sa trabaho ng Jesus name, di ba? Kung ano-anong negative ang mangyayari bago niya ma-achieve yung million niya. Kung sasabihin na sa kanya ng Panginoon yon, sa tingin niyo ba, gugustuhin pa ni Cheska yon? Di ba? Kung ganito yung pagdadaanan niya sa buhay niya, sa tingin niya, gugustuhin pa niya, di ba? Pero si Lord, hindi ganon. Hindi niya bibigay yung whole journey niya. Bata ka, Jones. Daanan mo yan. Di ba? Pero ang nakakatawa, di ba? Sinabi ni Lord na He will never leave us. I will be with you always. Di ba? So kahit anong sitwasyon, kahit anong circumstances, di ba? Once na na-reveal ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin, na next step, sundin na natin. Huwag mo sabihin na, paano Lord? Paano ganyan? Di pa ako ready sa ganyan. Di pa ako ganyan. Ang dami mong what ifs, pero si Lord, alam niya kung ano mangyayari sa iyo eh. Alam niya kung ano yung pagdadaanan mo. At nakakatuwa doon, binigyan niya tayo binigay sa atin si Holy Spirit para maging guide natin to learn from Him. Di ba? Di tayo nag-iisa. Dati mag-isa ka lang sa outreach, di ba? Sama ng loob mo, mag-isa ka lang sa outreach. Nakalimutan mo si Holy Spirit kasama mo. Sama mo si Lord. Di ba? Kaka-compare natin sa iba, di ba? We always forget ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Hindi ba mas nakakatuwa na pag ikaw mag-isa gumagawa nitong ministry na to at alam mo na accomplish mo sa tulong ng Panginoon, di ba mas nakaka-comfort yun? Grabe si Lord sa buhay, na-accomplish namin to. Di ba? Ako para sa akin, mas comforting yung mga bagay na yun. Kaya sinasabi ko, ngayon na hindi pa ako ready magpastor, hindi pa ako ready. Kaya tinin nyo minsan yung mga preachings ko, ang gulo-gulo. Baka ngayon hanggang ganun pa rin, magulo pa rin. Pero naniniwala ko, di ba, si Lord, may mga matututunan ko din eventually yung paano ba mas maging maganda or mas maging
okay mag-deliver ng mga preachings, ganyan. Kaya sabi ko nga pag may na-achieve akong something, si Lord talaga to sa pastoral aspect ng buhay ko. Kung meron man akong ma-achieve ngayon, si Lord talaga yun kasi talagang aminado ako sa sarili ko. Talagang hindi pa ako ready. Kaya ayan, please be patient with me. Hindi, yan. The thought is, ayan, so ako bilang may next step nga sa akin si Lord, I took the step not knowing what to do, not knowing saan paroroon to. Pero I took the step. Hindi ko pinangarap to eh. Sabi ko, hindi ko pinangarap to. Hindi, never pumasok sa akin sa isip ko. Ang nga sa akin dati kasi merong fellowship yung Young Pro. Tapos nakikita mong ministry sa ganitong tao? Ang sinulat ni Pastor Joe sa akin, Director of Missions. Kasi nga sabi niya, related naman sa Boy Scout, nagmi-mission, bubundok-bundok. Yan yung sabi niya sa akin. Pero yung pagpapastor, hindi ko talaga naisip, never in my mind na, sabi ko lang, ang goal lang namin ni Celine nun, tutulong tayo mag-daughter church, ganyan, tayo. Kasi nga, dati, maluwag-luwag pa yung bulsa namin. Ngayon, na. Pero by faith, di ba? Yun pa rin naman yung pangarap namin, di ba? Hanggang sa ngayon. Makatulong sa mga daughter churches. And by faith, di ba? Kaloobin din tang Panginoon yan. Ayan, so, kaya, I want to encourage everyone na, take the next step lang. Wag tayong masyadong mag-overthink kasi alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa buhay natin. And we have the Holy Spirit to guide us, to help us, to give us instructions. 'Di ba? Naalala niyo ba yung mga missionary journeys ni Paul, 'di ba? Wala naman siyang binanggit doon. Walang binanggit sa Bible or yung mga later part ng missionary journeys niya, di ba? Hindi naman siya binigyan ng instructions ng Panginoon na punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan. Pero Paul decided to go to these places kasi feeling niya kailangan siya doon. Ginawa niya yon. Pero may mga pagkakataon, through the help of the Holy Spirit, pinigilan siyang pumunta doon, di ba? Kaya tayo din, di ba? May mga pagkakataon na gano'n na we try to do things may mga pagkakataon na gusto nating gawin tong mga bagay na ito, pero wag tayong mag-alala kasi si Holy Spirit pipigilan naman niya tayo kung sakaling hindi ito makakabuti sa Panginoon, di ba? Hindi ito makakabuti para sa Panginoon. Yeah. So dapat wag nating i-limit yung power ng Holy Spirit sa buhay natin. We've received it already. Panghawakan natin yung maging faith. Magkaroon tayo ng mataas na faith na the Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will help us sa buhay Kristiyano natin. And even sa personal lives natin, di ba? Wag nating i-hinder yung mga sarili natin just because confused tayo, just because meron tayong mga doubts sa sarili natin. Diba? Ayan. So, ito yung mga applications na kailangan practical applications na dapat natin gawin. You already know God's will in many areas. So, dapat tayo mag-pray, read scripture, obey the word, serve in church, hear the gospel, disciple someone, use your gifts. So, ito yung mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon as starters. Di ba? Hindi na natin dapat tanongin ano ba dapat gawin natin. Di ba? Ito, yung mga simple na bagay na kayang-kaya natin gawin right now as of this moment sa buhay natin. Capable tayo lahat dito. Mag-pray, mag-read ng scripture. Di ba? Sundin yung mga nasa scripture. Di ba? Serve in church. Di ba? Halos lahat tayo nagsiserve sa church. Share the gospel. Di ba? Mag-evangelize tayo. Disciple someone. Disciple tayo, magturo tayo, life-to-life discipleship tayo sa bawat isa, di ba? Use your gifts. Ito yung mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon na di natin dapat i-neglect. These are mere small things para sa atin. Akala natin kasi pag matagal na tayo sa church, pag matagal na tayong Christians, kailangan malalaking ministry na agad tayo. Pero ito, simple lang, di ba? Tanungin nga ulit natin, update natin, kamusta yung one-to-one ng bawat isa?
Meron bang progress? November, graduation. November ba yung graduation ulit? Meron ba ulit na one-to-one? Meron bang graduate? Parang ilan lang graduate. May graduate ba? Yun ang tanong. Di ba? Yung discipleship, yung, yung small groups, di ba? Kamusta na nga ba? Ano na bang nangyari? Di ba? Merong mga bagay na pinapagawa sa atin yung Panginoon, pero we tend to neglect it kasi para sa atin, simple lang. Oh, okay na yan. Iisip natin na maliit na bagay lang. Oh, lahat naman tayo magkakausap, di ba? Lahat naman tayo nagkukwentuhan. Pero iba pa rin yung nasa small groups eh. Di ba? Naalala ko nga, nag-sit in ako sa small group nila Joshua. May mga questions pala si Joshua. Si Joshua. Ang daming Joshua kasi. May mga questions sila Joshua, sila RG. Di ba? Na hindi naman na-address sa mga simpleng kwentuhan. Di ba? Sa pag magkakasama tayong lahat. Pero yung small group na yun, 'di ba? Doon nagkaroon ng clarity, kahit nung nag-swimming tayo, 'di ba? May mga yung small groups natin, may mga learnings, realizations din tayo yung through the devotion, yung small group devotions, 'di ba? Kaya wag nating i-neglect yung mga ganong bagay. Simple man sa paningin natin, pero malaking factor 'yon para sa growth ng bawat isa. Diba? Palagi nga nagtatanong, Lord, ano bang ministry ko para sa church na to? Simulan mo sa small group. Simulan mo sa discipleship, sa one-to-one. Diba? Simulan mo sa sarili mo. Mag-pray ka, read the Bible. Ayan. Ako nga, nakikita ko, maganda sana kung every morning may nagwawalis dito eh. Diba? Kasi minsan, sobrang alikabok. Ang daming buhok. Kanino bang mga buhok yan? Di ba? Ang dami. Tapos may mga balat ng candy minsan dito pa sa harap, di ba? Yung mga design minsan gulo-gulo, di ba? Itong mga bagay na to, simple-simple lang eh. Di ba? Kung talagang faithful tayo sa Panginoon, if you would like to really to serve the Lord, kahit yung mga simpleng bagay, kaya willing tayong gawin yon. Di ba? Kasi itong mga bagay nito, itong mga simulain, maliit man, di ba? Maliit man yung binigay sa atin. Di ba? Pag kayang-kaya tayong pagkatiwalaan, nakita naman natin dito sa story ng Parable of Talents, di ba? Na yung mga maliliit na binigay sa kanila ng master, nung naging faithful steward sila, di ba? Binigyan pa sila ng doble and bibigyan pa sila ng greater things. Ayaw naman natin na sila lang yung merong greater things na ma-receive. 'Di ba? Ayaw nating maiwan na tayo nandito lang because of our stagnation, because we are stuck, because we didn't do the next step sa mga buhay natin. 'Di ba? Yan. So you don't need more information, you need obedience. Sabihin mo sa katabi mo, you need obedience. Di ba? Parang malungkot na kayo. Hindi ka naman di ba lahat naman tayo meron, pero meron tayong ginagawa lahat. Pagod na nga tayo lahat, di ba? Pero di ba, when in doubt, di ba, yan, reminded tayo dito. When we are confused, ayan, lang tayo, balik lang tayo dito, di ba? Over and over again, di ba, nabasa nyo natin to, ilang beses nyo na bang nabasa tong Matthew na to, pero, di ba, pa rin. Ito, great reminder din sa atin, di ba? Na obedience pa din. Ayan. So next naman, the mission has already been given. Sabi sa Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age, di ba? Yan di ba sabi, I am with you always. Yan. The church is not searching for a mission, it is already sent on one. Di ba? Binigyan na tayo ng mission ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Dan sa Bible School, di ba? Yung pag-share ng gospel, hindi na dapat yan inuutos because it was already commissioned to us. Sinabi na sa atin yan noon pa. Diba? Kaya hindi na tayo dapat mag-wait. Hindi na tayo dapat mag-antay. Sabi dyan, yung Great Commission, sinabi, go,
make disciples, baptizing, and teaching, di ba? Ito yung mga bagay na dapat ginagawa natin ngayon, di ba? So, dapat, hindi lang to para sa mga pastor, hindi lang to para sa mga leaders, it is for every believers, di ba? Dapat lahat tayo, we do not close yung doors natin. Dito lang, sa atin lang, four corners lang. Yung mga learnings natin sa mga preaching, sa mga Sunday schools, sa mga prayer meetings, hindi lang dapat nakakulong dito sa apat na sulok ng building na ito. Dapat nilalabas natin yan, nire-reach out natin yan sa mga tao. Yan. Sabi diyan, 'di ba, yung nangyari nga lately. Ako sa akin talaga medyo matunog talaga kasi sa amin yung mga nangyari sa mga schools ngayon. Yung sa Tacloban, lalo yung sa Tacloban kasi Boy Scout yung isa doon sa namatay, 'di ba? Kung nakita nyo. Parang inawardan kasi siya ng something dahil doon sa ginawa niya na pag sinara lang niya yung pinto, 'di ba? Tapos na baril siya. Ayan, so tayo din, di ba? Huwag nating hayaan. Kung kayo estudyante, may mga kaibigan kayo na nasa eskwelahan pa. Kung kayo may mga anak na someday lalaki sa mga paaralan, may mga kamag-anak, pinsan, kapatid, di ba? Pamangkin na nasa paaralan, di ba? Isipin niyo yung mga ganong pangyayari. Parang na-burden ako doon sa mga sitwasyon na yun. May mga stabbings, may mga bullyings. Kahit sa MNHS, di ba, may mga nangyaring ganyan. And tayo, first hand, may na-experience tayong sitwasyon na ganyan. Kung hahayaan natin, tayong church, mananahimik lang sa ganitong sitwasyon. Di ba? Ano pang mangyayari sa next generation? Yung biro nga na dating panahon namin, sapi-sapi lang. Ngayon, meron ng talagang murder attempt, talaga, homicide, murder. Ganyan yung nangyayari, bullying. Paano pa kung sa susunod na generation? Kaya dapat tayo, we as a church should take action. Meron tayong urgency, di ba? Kaya praise God talaga dun sa care group, sa mga outreaches ninyo. And wag nating hayaan na manatili lang yung ganun. Wag tayong maging stagnant lang. Wag lang magplaplato yung performance natin, but maging mag-trend tayo, magtaas tayo ng kung ngayon 30 yung care group natin, i-aim natin na maging bigger pa, di ba? Hindi man maging bigger pero mas maging active sila, maging active church members sila kahit Sunday service, uma-attend na sila, di ba? Yung mga care group natin, yung mga outreaches natin, wag nating hayaang manatili lang silang doon sa mga outreaches natin. Di ba? Lumalaki yan tumatanda yan. Di ba? May mga high school na dyan. Di ba? May nag-age na dyan na capable naman na makarating dito. O kung hindi, di ba, sana I pray na magkaroon tayo ng desire sa mga puso natin na someday, di ba, hindi lang outreach yung manatili doon sa mga lugar ninyo. But as church talaga, na merong full na gawain. Di ba? Kasi alam naman natin yung outreach, minimal pa lang yung nagagawa natin doon Pero darating yung panahon na binigyan ka ng Panginoon na magkaroon ng desire na magtayo ng church dito, di ba? Imungkahin natin or i-raise natin sa leadership. Hindi ka nag-iisa, nandito yung church natin para magtulong-tulong tayo. Kami nila Pastor Joe, nag-uusap na kung paano namin gagawin yung mga next steps namin para sa mga outreaches, di ba? Para magkaroon tayo ng daughter churches. And kaming dalawa, hindi kami capable to do it on our own. We need you people, church members, di ba? Kailangan natin magtulong-tulungan, di ba? Maganda yung yung impression ng Panginoon sa buhay ni Pastor Joe kung paano nagsisimulan yung Kailangan lang talaga magtulong-tulungan tayo, di ba? Huwag nating hayaan na malimit or manatili tayo lang. Kasi nakakaawa yung next generation, di ba? Do not dig a hole. Parang ang nangyayari, kung hindi tayo magre-reach out pa to the bigger audience, to greater people, parang tayo yung third slave na nagdidig lang. Iniiwan lang natin yung mga binigay sa ating opportunities ng Panginoon.
Parang dinidig lang natin, natago natin, sinisafekeep keep na. Tayo na lang, di ba? Pag may hindi umattend ng Sunday, ngayong Sunday, okay lang sa atin, di ba? Walang follow-up. Di ba? Hayaan na lang natin gano'n. Dating na lang siya kung gusto niya. Di ba? It is more encouraging to the person kung merong, kamusta ka? Next week, simba ka, di ba? Yung simpleng pagpo-post nga lang na Sunday bukas, simba tayo, ganyan. Di ba? Mga maliliit na bagay na akala mo, wala namang nakakakita, pero sa iba, sa ibang audience, di ba? It has great encouragement. Di ba? Yung mga nanonood sa live, di ba? Kung meron man nanonood sa live, di ba? Wag tayo mag-settle sa ganun, di ba? Kung alam natin na si ganitong tao nasa live, nanonood lang sa live, wag natin hayaan na ganun. Encourage natin, tara, church tayo. Kung hindi natin sisimulan yung changes na naisip natin dito sa church, pagkatapos ng service, wala, kanya-kanyang kwentuhan na. Pero kung hindi mo uumpisahan sa sarili mo na magkaroon ka ng small circle, small groups dito sa church na ito after ng service, sino pang magsisimula? Kailan pa magsisimula? Di ba? Wala na, hanggang sa masakasanayan na lang natin na hindi na tayo nag-uusap na pagkatapos na lang ng service, uwi na. Ganun. Makakasanayan na lang natin ng makakasanayan. It's like we're digging our own graves dito lang sa church na ito. Yung buhay Kristiyano natin, pagkatapos ng Sunday service, inukay na natin, tago na ulit. Para tayong mga mole. Guhukay ng butas, pagkatapos, pasok na doon. Di ba? Pukpok kayo ng pukpok sa taas na wala kasing ganito, wala kasing ganyan. Pero bakit simulan mo sa ganito? Binigyan na tayo ng instructions. Hindi lang ng mga pastor, hindi lang ng mga leaders, pero si Lord, di ba? Binigyan na tayo ng instruction. Do this, do this, do this. Di ba? Ito hindi lang pag sa inyo. Ako mismo, I myself was rebuked by this message. Di ba? Kaya I wanted to share it to you. Kasi kung mag-aantayan lang tayo, baka mas marami nang maging blanco dyan na upuan. Di ba? Yung dating habit natin na inaayos yung upuan, pinagpre-pray para kinabukasan, pag kinasande yan, ready yung mga upuan to receive yung dadating ng mga tao. Di ba? Meron pa bang gumagawa nun? Di ba? Pwede naman yan, after practice ng music team, latag natin yung upuan, di ba? Tapos sama nyo sa prayer ninyo na by faith, bukas Sunday, pupuno, overflowing yung people, di ba? Na atin. Mga simpleng bagay lang eh. We always neglect simple things. Ako medyo madalas kasi by the book ako eh. Kaya sabi ko, yung mga simpleng bagay sa akin, big deal sa akin. Kasi sobrang mas naglilin towards ako sa by the book kahit anong mga rules. Kaya ako, I'm telling you this, yung mga simpleng bagay, minsan yung mga simpleng bagay pa yung nagmamatter most eh. Di ba? Hindi greater grand things nga pero one time lang tapos wala na, die down na. Pero yung foundation, yung mga simpleng bagay, di ba? Pag yun yung naging na-stabilize natin, pag yun yung naging habit natin, di ba? Yun yung magiging pundasyon natin, yun yung magi-strengthen sa atin. Ayan. So dapat i-reach out natin. Magkaroon tayo ng burden to reach out yung mga tao nga na wala pang pagkakakilanlan sa Panginoon. Especially yung mga students, di ba? Ang daming confused, ang daming Kaya dumadami yung LGBT. Kahit hindi naman nagkakaanak yung LGBT, dumadami. Kasi confused sila. Tayo, bilang guided by the Holy Spirit, guided by the Lord, meron tayong oportunidad. Huwag nating hayaan, huwag nating isipin na yung mga ganong sitwasyon ng mga tao is kalaban or masama. But we should look it na dapat it's an opportunity for us to share. Di ba? Yung sa yung mga vloggers nga ngayon, dati si Inspirational Rise, tama ba? Yung si Rendon,
Di ba ngayon, nag-Christian na din sa CCF, di ba? Hindi ko man alam kung ano talagang intention niya, baka ginagatasan lang din. Pero oportunidad pa rin yun sa Panginoon para ma-convert sila. Marami ng vloggers na nag-Christian din. Although, sabi ko nga, hindi natin alam lahat kung yung iba ginagatasan lang yung gospel. Pero, di ba, opportunity pa rin yun para mapalaganap yung salita ng Diyos eh. Di ba? Yung message ng Panginoon. Yung isa, si Mavs Phenomena, yung basketball team. Di ba? Basketball lang. Dayo lang sila. Ngayon, bago sila mag-basketball, nagpre-preach muna si Coach Mavs doon sa court. Di ba? Araw-araw sila sa vlog nila, nagde-devotion sila, nagwo-worship sila. Sila, mga lalaking tao, macho-macho, matitigas ang katawan. Pero nakita mo, nag-iiyakan sa worship. Di ba? Ganun lang, simple lang. Hanggat may nagre-reach out sa mga tao, may mga taong magbabago. Kung tayo dito, bakit sinasabi natin, ang daming bakanting upuan? Ang tanong, kailan ka huling nag-reach out? Kailan ka huling mag-invite? Di ba? Lagi nating tanong, kailan kaya tayo dadami? Kailan kaya mapupuno yung church natin? Di ba? Ang tanong, kailan ka huling nag-invite? Di ba? Sinasabi natin, parang hindi pa kasi ready pag may mga bago. Hindi pa natin alam kung anong gagawin eh. Simpleng kwentuhan lang. Yun nga yung gusto, yung nga yung na sa atin, yung pinapagawa, yung impression sa buhay ni Pastor Joe, pinapagawa, small groups, simpleng kwentuhan lang, kilalanin mo yung tao, di ba? Anong paborito mong ulam para pag niyaya mo lumabas, hindi yung allergic pala siya dun sa ulam na binili mo. Di ba? Simpleng bagay lang, di ba? Huwag natin hayaan. And yung mga simpleng bagay na yun yung magiging opportunity para magawa natin yung Great Commission. Di ba? Huwag muna nating pasukan ng mga kung ano-ano. Dapat, heart, life to life muna. And then, yan, gawin natin. Di ba? Magkaroon tayo ng discipleship afterwards. Yan. Yung generation kasi ngayon, medyo puro social media, puro games na lang, puro cellphone, di ba? Kaya yun yung nafe-feed sa kanila eh. Kaya tayo dapat, tinuturo nga ni Pastor Joe, dapat yung AI gamitin natin para ma-feed din yung AI ng mga spiritual na bagay, di ba? Huwag nating hayaan na ma-overcome ng AI yung mundo. Dapat tayo, i-overcome natin yung AI. Ayan. So, yan, silent church cannot reach a searching generation. Diba? Kung mananatili tayong tahimik, kung mananatili tayong komportable na tayo na lang at maiilang tayo kapag may mga bago, talagang wala. Hindi natin magawa yung pinapagawa ng Panginoon. And alam natin, kapag hindi natin ginawa yung pinapagawa ng Panginoon, di ba? Sabi nga doon kanina, di ba, parang ang sakit pag sinabing unfaithful ka dahil lang komportable ka na dito sa sitwasyon natin dito sa church. Di ba? Sabi dyan, yung final verse nga nito, salunan ko na. Baka makalimutan ko wala kasi yun dito. Yung final verse dito, makukuha mo ba, Je? Verse 30, 29:30. Ay, yan. 29:30, for everyone who has more will be given and he will have abundance. But from him who does not have even what he has will be taken away. Di ba? And yung sa verse 30, nakakatakot. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Diba? Ika-cast out daw sa darkness. Yun nakakatakot doon diba? Yung laziness pala, yung timidity, yung idleness, pwedeng maging factor. Diba? Nakakatakot. Alam niyo yung weeping, diba? Umiiyak. Umiiyak ka kasi nasa hell ka kasi wala ka ng opportunity mapunta sa langit. Yung gnashing of teeth, nagngangalit yung ngipin mo. Galit na galit ka. Kine-question mo ang Panginoon, bakit ka napunta dito? Ganun daw yung pakiramdam pag tinapong ka sa hell. Galit na galit ka. Lord, bakit ganito? Di ba? Galit na galit. Alam mo yung galit na galit ka, nagngangalit yung ngipin mo. Ganun daw yun. So, huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng ganyang
buhay, di ba? Dumating tayo sa ganyang buhay. Sana ako? Ayan. 12 na pala. Preparing for the master's return. Accountability. Next naman is accountability matters. Sabi diyan sa verse 19, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with him. Di ba? Bumalik yung master, yung Lord, and sinettle niya yung accounts niya, yung binigay niya. Sabi dito, good intentions do not replace faithful obedience. Good intentions do not replace faithful obedience. Ano pa yung mga intention mo sa buhay mo, pero kung hindi mo naman ginawa yung pinapagawa sa iyo, di ba? Wala ding saysay 'yon, sabi diyan. So, pagbalik ng master, di ba, doon sa mga servants, sinettle niya yung mga accounts, tinanong niya kung ano, binigay kung ano yung mga nangyari, and in-evaluate kung ano yung ginawa nila. So, hindi magmamatter kung ano yung potential mo, hindi magmamatter kung ano yung excuses mo, hindi magmamatter yung intentions mo, pero ang magmamatter kung faithful ka, kung obedient ka, kung good steward ka. Kaya dapat patuloy tayong maging faithful and obedient and maging stewards kung ano ba yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, God is not asking whether you had the most, He will ask whether you were faithful with what He gave. Maging faithful ka lang sa isang bagay na binigay sa iyo. Yung pagtatamburin mo, Shima, eventually bibigyan ka ng Panginoon ng much greater ministry if you became faithful. Di ba? Nakakatuwa ngayon, wala na kayong kopya, no? Hindi na masisira yung pintura natin dito. Di ba? Wala na kayong kopya, natutuwa ako, di ba? Nakakatuwa. Pa-improve na ng pa-improve. Di ba? Hindi na, konting na lang pagkakataon na nagtitinginan sila sa kanilang dalawa. Pero di ba, next time nakapikit na yan. Di ba? Wala nang kopyahan. Ayan, praise God. Yan. So, ayan, God has not called us merely to admire His mission but to participate in it. Hindi lang tayo yung dapat magkaroon na, galing ng ginagawa ng Panginoon sa ministry na to, sa church na ito. Di ba? Ang galing ng care group, 30 na, no? Pero dapat mag-participate tayo, di ba? Papagod na si Cheska at si Kia. Pero hindi, nakakatawa, di ba? Faithful sila. Di ba? Pag meron tayo, pag bakanting oras natin, mag-participate tayo, di ba? Nakakatawa, si Brent minsan, di ba? Dumaten din si Brent sa care group. Ayan. Huwag natin, yung mga outreach natin, kung bakante ka, wala ka pang outreach ngayon, join ka lang join sa outreach muna ng iba para malaman mo kung paano yung sistema. And pag kabisado mo na, pag alam mo na yung sistema, di ba, pwede ka na magtayo ng sarili mong outreach, di ba? Yun lang yun, simulang gawain, maliliit na bagay, di ba? Yan. Kasi itong mga simulain natin, pag naging faithful nga tayo, di ba? Yun yung makikita ng Panginoon, di ba? Accountable tayo sa lahat ng mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. If either we neglect it, we either ipag sa isang tabi natin, or gawin natin, di ba? Faithfully. Yan. So last, the urgency of this generation. Ano ba yung urgency na kailangan natin? Di ba? Sa reality check nga, di ba, yung meron daw identity confusion, violence, and brokenness, students searching for meaning. Pero dapat ang answer natin ay, bilang church, hindi condemnation, hindi fear kung paano ang gagawin natin, but magkaroon tayo ng compassion at action. Di ba? Wag natin hayaan, di ba? Na sinabi ko nga kanina, di ba? Yung burden ko doon sa mga estudyante. Kaya yung sa mga Boy Scout nga, nag-online kami, nag-meeting kami, tapos parang nag-share lang din ako something doon. And by faith nga, yung channel na yon magkaroon pa ng fruit kasi meron din akong kasamahan doon na nag-church sa City Bible Church diyan sa Lakeview. Siya yung nag-encourage siya. Sir, tayo? Fellowship tayo, ganyan. Tapos nagaya siya ng ganyan. Pero hindi pa kasi nagtatagpo yung mga schedule natin. Pero yan, magkaroon tayo ng compassion. Huwag natin yan. Nalulungkot talaga ako kasi
yung vision ng church nagsimula sa school, sa eskwelahan, dapat tayo na next generation, ano natin, suportahan natin yung vision na yon, yung goal na yon, di ba? Maging ano rin tayo, magkaroon tayo ng compassion and mag-take action tayo sa mga estudyante, di ba? Hindi lang, wag natin i-limit sa estudyante, di ba? Tayo rin sa mga work, mas mahirap na kasi pag sa mga working kahit sa college, medyo mahirap na. Pero yung mga high school, elementary, kayang-kaya pa yan, madali pa yan. Kaya tayo, di ba? Wag nating hayaan masira yung system kasi. Sistema na kasi. From panahon pa nila, unang-una, batch 1, yung older batch, di ba? Ganun na yung system. Naging effective naman, nakita natin ilan yung nagpastor sa older batch, di ba? Nakita natin hanggang ngayon, marami pang older batch na nandyan. Faithful, nagsaserve. Diba? Huwag natin hayaan ma-break yung pattern, yung system na yun. Although may mga learnings all throughout the years, diba? Pero yung soul winning, yung campus ministries, talaga, isa yun sa mga blueprints ng church natin. Kaya huwag natin i-neglect yun. Huwag natin hayaan. Kaya mag-take action tayo. Magkaroon tayo ng compassion to the lost souls, especially sa students. Kasi ang gulo-gulo ng students ngayon, diba? Ang daming ngayon, sino naman nangyari sa kanila, di ba? Sa mga situations na nangyari, kung ano-anong polisiya, kung ano-anong batas, nagsisisihan sila kung sino bang nagkulang, gobyerno ba, magulang ba o paaralan, di ba? Pero tayo, bilang church, meron tayong understanding kung paano natin marireach out tong mga bata na to, kung paano natin matuturuan tong marireach yung mga ganitong problema nila, di ba? Paano natin ma-address, di ba? Tayo yung mag-take actions, di ba? Supportan, pag-pray natin, di ba? Na-itap tayo, i-allow tayo ng division office ng DepEd para marangkada ulit yung campus ministry sa bawat paaralan. Ayan. Di ba? So, ayan. The gospel entrusted to the church is the answer a generation searching for, di ba? Ito, in-entrust na sa atin, kinumit na sa atin ng Panginoon, yung gospel, binigay na sa atin, di ba? Ito yung hinahanap ng generation na to, ng mga taong nasa, flesh pa, sa world, di ba? Tayo, bilang church, di ba, alam natin tong mga bagay na to, it was given to us, we understood it, aral tayo sa mga ganitong bagay, and paulit-ulit tong pinapangaral sa atin, not because para lang i-keep to sa atin. Not because na yun lang yung essence ng Bible, but so that we will also reach out sa mga taong nakakasalumuhan natin. Ayan. So, dapat stop burying what God gave, start reaching who God placed near you. Pamilya mo, classmate mo, workmates mo. Ayan. Yun, yung mga maliliit na bagay na dapat pinapagawa sa inyo. Dapat ginagawa natin para sa Panginoon. So for the conclusion, di ba? Ano bang tanong? What's next? Hindi dapat yung mga pangarap natin, hindi yung mga future natin, hindi yung ideal ministry natin. But ang dapat, what is my next step of obedience? Di ba? Paano ba ako magiging obedient sa Panginoon? Di ba? Unang-una, sharing the gospel with a friend, pwedeng ganon. Serving in ministry, discipling someone, praying with a coworker, starting a Bible study, mentoring a young person, di ba? Pwede yan, ganyan. Kung wari pangalan nito, si Angelo, si Ruru, di ba? Si Nash, si Sian. Ito si Sian, lumalaki na di ba? Nami-mentor to. Kakating na lang ng mga gawain, di ba? Kung naalala niyo pa ba kung gaano kakulit si Sian, di ba? Sobrang kulit niya, tinapon ko yung sapatos niya sa bubong na sa stage. Ayan. Di ba pero ngayon, di ba, nakita natin nagdra-drums na maging faithful lang tayo eventually, di ba? Si Sian, may higitan pa si Kuya Christian. Yeah. Ayan. So, the Master has already entrusted something to us. The Great Commission has already been given. The Holy Spirit has already been sent. Ang tanong, what am I doing with what God gave you? Am I burying it or building with it? Am I waiting or working? Will I faithfully do what the Master has already commanded before He returned? Diba? Ready ba tayong humarap sa Panginoon at tinanong, ginawa mo ba yung mga pinagagawa ko sa iyo? Diba? Church, the greatest tragedy is not that we have too little to offer.
The greatest tragedy is one day, pag dumating yung panahon na haharap tayo sa Panginoon, nadala yung mga pagkakataon or yung opportunity na binigay niya sa atin na hindi natin sinubukan, hindi natin ginawa, o may mga gifts pa tayo na or mga talents na hindi natin pinakinabangan para sa Panginoon. Di ba? Meron tayong skills or talents na hindi natin ginamit para sa Kanya. Mga utos na hindi natin sinunod habang may oras pa. Piliin natin ang faithfulness kaysa fear at obedience kaysa comfort. Diba? Wag nating hayaang magsettle lang tayo sa kung anong meron tayo. Kung na okay na tayo sa ganito. Magkaroon tayo ng urgency, magkaroon tayo ng desire to reach out for more people. Diba? Sabi, nung nangyari yung incident sa Tacloban, ang daming mga pastor na padilim ang mundo. Nakakatakot, madilim. Alam natin na pagulo na ng pagulo yung mundo. Pero opportunity yon para sa atin at sa Panginoon to reach out for more souls, to reach out for more people. Diba? Ganun naman yung Panginoon eh. Ganun si Lord. He can turn yung mga gawa ng kaaway, tina-turn niya as opportunity para sa atin, para sa Kanya. Ayan. So, kahapon yung preaching ni Pastor Joe sa Bible School tungkol sa AI. Although narinig na natin yon dito sa main church, di ba? Na ako mismo nagkukwentuhan kami about doon. Pero yung weight yung sa conclusion niya, yung weight nun, yung commission. We are Bible students, we are graduates of the Bible school. Dapat mag-take action tayo sa panahon ngayon. Dapat talagang nagte-take action tayo. Huwag nating hayaan, di ba? Sabi ko, ramdam na ramdam ko yung weight. Kinakabahan ako, kumakabog yung dibdib ko habang nagko-conclusion si Pastor Joe. Grabe yung striking power ng Panginoon during the graduation. Kaya, yun, since marami nga sa atin na Bible student graduates and di lang sa mga Bible school students na I pray na ma-encourage kayo na to continue to do the things that the Lord wants us to do. Diba? Gawin lang natin ang gawin. Huwag nating hayaan na yung mga pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon is someday maging against sa atin pag humarap na tayo sa Panginoon, di ba? Na pag nakita natin si Lord ng mukhaan na, pinapunta kita sa ganitong lugar, hindi mo sinunod. Merong taong nangangailangang makarinig ng salita, ng encouragement mo, pero kinabukasan nawala siya. Huwag nating hayaan yung ganong opportunities, di ba? Maraming tao, alam ko, sa bawat isa sa atin, may mga taong binibigay si Lord sa atin para i-reach out mo to ngayong araw na ito. Pero ang dami mga hindi, wala akong time. Busy ako ngayon, next time na lang. Di ba? What if yung taong yun, sobrang guilty ko one time, yung sinasabi ko ng friend ko na, nag-church sa City Bible Church. Sabi, may nakikipagkita siya sa akin. Sabi niya, Kuya, sir, meet up tayo. Free ka ba? Tapos ako, since hindi ko kasi siya close, parang online lang kami nagkatagpo, bihira lang kami nagkakatagpo. Pero may high regard siya sa akin kasi nga sa Boy Scout. Tapos, niyaya niya ako na, sir, meet up naman tayo. Alam niya kasing nag-church ako, ganyan. Meet up tayo. Tapos sabi ko, busy ako. Ganoon ko. Next time na lang. Ganyan. Tapos, lumipas yung mga araw. Tapos nag-meet up kami dyan sa Sunken. Merong events ng Boy Scout. Sabi niya, sir, pag-pray mo naman ako kasi meron lang akong mga challenges na pinagdadaanan. Kaya gusto kong makipag-meet sa'yo nung time na yun. Ganyan. Sobrang ko doon na-review ako doon sa moment na yun kasi minis out ko yung opportunity to help someone, di ba? Yung simpleng pakikipagkita lang, di ba? What if
hindi lang yun yung nangyari sa kanya? Diba? What if hindi lang siya nagka-problema personally, pero what if kinabukasan nawala yung taong yun? Diba? Anong mararamdaman mo bilang Kristiyano na somebody asked for your presence, somebody wanted to talk to you, may pag-usap ka lang, di ba? And we missed out that opportunity, di ba? Just because na nahihiya tayo, just because na hindi natin alam yung gagawin natin. Di ba? Huwag nating i-bury yung lahat ng natutunan all throughout these years na naglilingkod tayo sa Panginoon. Lahat ng yan, naka-instill yan sa isip natin, sa puso natin. Magtataka ka, pag may kausap ka ng tao, may naalala ka biglang verse na hindi mo naman kinakabisado, hindi mo naman nabanggit lang sa preaching, pero pinangawa na nung kinausap mo na yung ibang tao, nabanggit mo yun, naalala mo yun. Ganun trumabaho si Holy Spirit eh. Nilalagay niya sa puso't isipan natin, di ba? Kaya huwag kayong matakot, di ba? Do not fear. Because the Lord is always there with you. Huwag nating hayaan na mahinder tayo ng self-doubt natin, di ba? Tayo mismo, magkaroon tayo ng lakas ng loob to do the will of the Lord. Kasi itong mundo na to, di na natin alam kung anong pwede bang mangyari. And what I want to ask sa inyo is, wag din tayong maging kampante. Kasi darating yung panahon, Christians nga tayo, pero darating yung panahon, i-account ng Panginoon lahat ng ginawa natin. Ginawa natin at hindi natin ginawa. Huwag tayong maging kagaya ng third servants na bineri lang, tinago lang yung riches ng master niya. Wherein supposed to be, dapat ininvest niya yun sa mga tao. Alam nyo, sabi ko nga, natutunan ko rin, walang aksidente sa Bible eh. Lahat yan talagang inadya ng Panginoon. Yung talents, di ba? Parable of talents. Yung talents, meaning is measure of weight. Sa Greek nga, yung talenton. Sinearch ko talaga, bakit talents? Ano bang ibig sabihin? Talenton, which means unit measurement siya, yung bigat or summary of currency, ganon, parang ganon. And sa generation natin ngayon, ang ibig sabihin ng talents, yung skills, yung mga kaya nating gawin, di ba? And it just so happen, yung talents noon is a measure of weight, and yung talents ngayon, yung responsibilities ngayon is feeling natin is sa weight sa atin, mabigat na responsibility sa atin, di ba? May mga pagkataon na sa music team, pagod na kayo kasi kayo lang yung capable tumugtog, kayo yung mga capable kumanta, kayo yung capable magturo, kayo yung may time pa magturo sa care group, sa Sunday school. Diba? Parang ang bigat minsan ng responsibilidad. Diba? Something that is weight. May weight. Yung mga talents, yung mga skills natin, yung mga responsibilities natin, yung mga gifts natin, merong weight. Diba? And alam niyo ang kinagandahan doon, kahit mabigat, diba, yung talents and skills na yun, merong value. Diba? Kaya wag nating i-neglect yung mga skills natin, yung mga talents natin, that because God gave it to us and merong value yun. Tayo mismo may value. Kaya yun, let us be encouraged talaga na to do the will of the Lord. Huwag nating hayaan na maging kagaya tayo ng third servants na ibe-bury lang yung mga talents na nakuha niya. Ayan, so stop waiting for another instruction. Start obeying the one already given because the master is returning. And the question remains, what's next? Ayan, so ayan, kanta lang tayo para sa closing natin. And then hopefully, di ba, meron tayong encouragement, meron tayong reminder dito sa message na to.